ang topic po natin is about, syempre, December ngayon is Christmas. Christmas story. Okay? So, pray muna tayo bago tayo dumiretso-diretso. Let's bow our head and close our eyes. Lord, salamat po sa umagang ito, sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Tunay nga, every gising is a blessing from you. Maraming hindi umaabot sa edad na to, maraming hindi umabot sa umagang ito, pero kami nandito buhay. Pagpapala na yon para sa amin, Panginoon. At dahil buhay kami, alam namin marami pang kasunod na blessing mo na ibibigay sa amin. As we listen to your word, Lord, buksan mo puso namin, isip namin, maintindihan, maunawaan at matanggap namin yung katotohanan na siyang magpapalaya sa amin. Hayaan mo, itong mga salitang ito ay tumimo sa bawat isa. Mangusap ka talaga, Panginoon, at marinig ng bawat isa ang tinig mo. Lukuban mo kami rin ng presensya mo at palibutan mo kami sa iyong mga anghel that no works of the enemy can disturb us. Bless your word, Lord. Bless us today in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Magre-review lang po ako sa inaral natin last week. Maraming mga nakapost sa Facebook ngayon, Christmas daw ay pagan, Christmas daw ay sa demonyo. So, dinaanan natin yung tatlong klase ng Christmas. Para alam natin ano ang ating sineselebrate na Christmas. So, review lang ito naituro ko na ito nung nakaraan, i-review ko lang ulit ngayon. Tatlo po ang klase ng Christmas. Una, pagan. Ang pagan po, ito yung sinelebrate noong December 25 na tinatawag nilang Saturnalia, ang wino-worship nila si Saturn. And then yung winter solstice, ang wino-worship nila sun. Yung word na sol is sun. Sa India, ang worship nila sa sun ay February. Nung nandudon ako, February, malamig kasi, nagsusunog sila ng mga kahoy at gulong para tawagin yung araw. Ang pangalan ng god nila na sun ay Surya. Okay? So, ito ay pagan. Walang Kristo sa celebration na to. Hindi ito biblical. So walang Jesus. Pangalawa, basa. Secular. Pag sinabing secular, materialism to, materialistic Christmas to. Pagkain, celebration, party-party, inuman, reunion, lechon, sugpo, ano pa, nobas, lustatin. Pag tinira mo ba naman yun kung hindi ka naman tumaas ang BP. Sa itong secular Christmas, malungkot ka pag walang gathering, malungkot ka pag walang regalo, wala kang pera, wala kang bago, kasi materialistic yung Christmas mo, secular. Pero ang tunay na Christmas, yung Christian Christmas, itong Christ-centered Christmas, tanggalin mo na lahat. When you remove everything, you can still celebrate Jesus. Kaya mo pa rin mag-celebrate. Kaya nga lagi ko sinasabi every year, huwag kang malungkot kung wala kang matanggap na regalo, hindi mo naman birthday Birthday mo ba? Ang Christmas ay birthday ni Jesus. So wala kang regalo, it's okay, di mo birthday. Tradition yan Secular Christmas yan na kailangan lahat may regalo pag Pasko. Secular Christmas yan. Walang Kristo dyan. Meron dyan Santa Claus tsaka si Rudolph. Hindi yan yung tunay na Christmas ng Bible. So ang tunay na Christmas, pag tinanggal lahat ng kainan, party, pera, bagong damit, lahat yan nawala, at nag-celebrate ka pa rin ng Christmas, ibig sabihin, tunay ang celebration mo. Dahil ang celebration ng Christmas is about Jesus. Okay? So ang ina-argue ng marami, hindi ang December 25. Dinaanan ko na rin yan last week. Bahala ka kung kailan mo gustong celebrate. November 1, February 14, it's up to you. We don't celebrate the date, we celebrate the birth. Kaya yung mga nagpo-post ng mga propeta daw dyan sa Facebook, pwede ba tantanan nyo ako dyan? Sineselebrate natin yung birthday ni Jesus. Hindi yung December 25. Hindi yung December 24. Okay? Yun ang sineselebrate natin. Ngayon, kung kailan mo si-celebrate, bahala ka. Ang demonyo ayaw mag-celebrate
ng birthday si Jesus. Ito, dinaanan na natin to last week, review pa rin ito. Nung isinilang si Jesus, gusto siyang patayin ni Herodes. Okay? Nagpulong-pulong ang mga religious leader, ang political leader ng bansa para patayin ang katotohanan. Jesus is the way, the truth. So gusto nilang patayin, dinamay nila yung ibang bata. Lahat ng 2 years old pababa. Pag binasa niyo sa Revelation 12:4, yung gustong pumatay kay Jesus, walang iba kundi yung dragon na si Satanas. Pumasok sa katawan ni Herodes. Sabi dito, the dragon stood before the woman who was about to give birth so that when she bore her child, he might devour it. So, demonyo ang gustong pumatay kay Jesus nung birthday niya. At ayaw ng demonyo sineselebrate ang birthday ni Jesus. Bakit? Every time na tama ang celebration mo ng birthday ni Jesus, totoong Christmas, biblical Christmas, nare-remind siya, sinilang ang tagapagligtas nung araw na yon at hindi ko napatay. Hindi ko napatay. At ngayon, dahil hindi ko siya napatay, patay ako, sabi ng diablo. Kaya ayaw niya na may nagse-celebrate ng birthday ni Jesus. Kaya pati mga propeta ko no at pastor ko no, bawal daw mag-celebrate ng Christmas, mga ungas. Nakakainis. Ngayon, itong tanong ko, may post isa eh. Sinagot ko nga, sabi ko, napaka-ipokrito mo. Nagse-celebrate ka ng Christmas mo, ay ng birthday mo, pero ang birthday ng Savior, ayaw mo sa demonyo? Kaninong birthday ang mahalaga? Birthday mo o birthday ni Jesus? Kaninong birthday? So, birthday ni Jesus, kung sineselebrate mo birthday mo, mas dapat lang i-celebrate mo birthday ni Jesus. Kaya sabi nga napaka-ipokrito ng maraming tao ngayon. Yung hindi importante, ginagawa importante. Yung importante, pinababayaan. Yung minor, ginagawang major. Yung major, ginagawang minor. Ganito ang mundo natin ngayon. Sa bagay, hindi nakakapagtaka. Ganito rin sila noon. So ito, ayaw ng demonyo mag-birthday si Jesus. Hindi napigilan, hanggang ngayon, pinipigilan pa rin. Alam nyo, ito yung natutunan ko eh. Pag si Lord may calling sa'yo, may anointing sa'yo, pati birthday mo, ayaw niyang masaya ka eh. Ako, ganun. Alam nyo, every time na magbe-birthday ako, may gagawin ng demonyong pambuvisit. May gagawin ng demonyong pang-aasar para hindi ka maging masaya sa birthday mo. Dahil siya, hindi siya masaya sa birthday ni Jesus. Kayo ba masaya? Demonyo lang ang hindi masaya sa birthday ni Jesus. No, kung hindi ka demonyo, dapat masaya ka. Ngayon, kung kumukontra ka sa birthday ni Jesus, malamang, diba, malamang demonyo ka rin, may karga ka. Kasi ako nga, simpleng tao lang, ramdam ko eh, pag birthday ko, si Satanas hindi masaya. Sa palagay nyo, bakit hindi masaya si Satanas sa akin? Tingnan niyo yung mga taong yan. Ang church na tinayo ko sa buong bansang Pilipinas at sa ibang bansa sa India. Sa India, meron kaming church ngayon doon na 6. Sa Aklan, ngayon, higit 10. Nag-celebrate sila na anniversary. Last 2 weeks. So yung sinimulan ko doon, tuloy. Sa India, tuloy. Sa Cubao, tuloy. Sa ilang kaluluwa naligtas? Ang dami. Masaya si Satanas pag ganun? Ngayon, kailan siya mabubuisit at babawi? Yung masasayang araw mo, gusto niyang palungkutin, sirain. Sabi ng demonyo, makapambuisit man lang. Hindi naman tayo mananalo dyan eh. Makapang-asar man lang. So ganun ang ginawa niya kay Jesus. Kaya kung kayo may anointing, may calling, malamang mararanasan niyo rin yan. Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo na. Pag nakakaranas ka ng pambubuisit during birthday, malamang may calling si Lord sa'yo. At ito yung pinakamalala. No, dinaanan natin. Pinakamalalang panggugulo ng demonyo sa araw na pinanganak si Jesus. Nagpulong-pulong ang political leader nung time na yon. Pinatawag niya sa palasyo ang mga religious leader, mga bishop at pastor. At ginader niya at pinag-usapan nila paano papatayin si Jesus. Paano itutumba ang katotohanan, pagtatakpan ng katotohanan at ang kalokohan ang manaig. So dinaanan natin yan at
nireview ko rin sa inyo to. Ayan, kasama ko yan, dalawang tropa ko yan. Ikot-ikot kami sa EDSA nitong 1986. Mga sabog kami niyan, pero mahal namin ang Pilipinas. So, umikot-ikot kami dito hanggang natapos yung EDSA revolution na to. Kung mapapansin nyo, that time, lahat ng religious group magkakasama. Walang pakialam kung iglesia ka, born again ka, Catholic ka, walang pakialam. Magkakasama para tanggalin ang kademonyohan sa Pilipinas. At nagtagumpay. Ito yon, pinatay nila si Ninoy, tapos ayan, nagrally. Pansinin nyo, panay dilaw, di ba? Kasi Coldplay yan eh, yellow. So ang church at ang lahat ng relihiyon, pag nagkaisa, laban sa korap na diktador, nagtatagumpay. Dahil ang church, anumang grupo kayo, kayo ang konsensya ng bansa. Pag kayo hindi kumibo, ibig sabihin ng bansa, wala ng konsensya. Pero pag ang church tumayo, at tinayuan ng pagiging konsensya, hindi pumapanig sa kanino mang political party o kulay. Ako po, wala akong political party. Wala akong political colors. Ano ang totoo, ano ang tama, dun ako. Kahit sino ka pa. At wala po akong sinasanto. Ngayon nga, lahat kalaban ko na pati mga Christian dahil di kumikibo So, kung ang church tatayo, corruption will stop. But when the church connive with the hero of the land, corruption multiplies. Yun ang nangyayari ngayon. Laganap ang korupsyon dahil nakikisabwatan ang mga religious leader. Kagaya nung nangyari dito sa unang Pasko. Si Herodes at yung mga pare nagsama-sama para patayin si Jesus. So hindi po ako panatiko sa politiko at wala akong kulay. Pero may mga iilan akong mga politikong hinahangaan. So segue lang po ako. Ito si Ninoy po, yung isa sa mga hinahangaan kong leader ng bansa. Siguro kayo maaring hindi. Pero hinahangaan ko lang, hindi ko siya idol. No? Pero yung mga ginawa niya, medyo believe ako doon. May mga quote siya, no? Iko-quote ko lang bago tayo bumalik sa verse natin. Isang quote niya, sabi niya, "What can one man do if the Filipino people love their slavery?" Anong magagawa ko? Kung kayong mga Pilipino mismo, okay naman kayo sa kalagayan nyo na inaalipin tayo ng korap na gobyernong ito, sabi niya. If the Filipino people have lost their voice, ayaw magsalita, ayaw kumibo, and would not say no to tyrant, what can one man do? Anong magagawa ko? Actually, yun yung sinasabi ko, Sister Jerin Okay naman buhay natin, ba't pa natin papakailaman tong bansang ito? Bakit pa natin pagtatanggol yung mga okay naman sila Wala naman silang kibo Yan na lang natin to. Sa Japan na lang tayo tumira. Kagabi, na-stress na naman ako What can one man do? I have not army, I have no following, I have no money, I only have my indomitable spirit. So sabi ni Ninoy, paano ko ipaglalaban tong bansang ito? Kayo nga, okay lang kayo. Samantalang si Ninoy naman, okay naman din yung buhay niya. Alam mo, pag may burden ka sa bansa, okay ka naman pero tinitingnan mo yung mga Pilipino na hindi okay. Sabi na Ecclesiastes at sa Proverbs, speak to those who cannot speak, fight for those who cannot fight. So ito yung ginagawa namin. Tapos sabi niya kay Marcos noon, there has never been a single dictator in history that has lived forever. So I tell Mr. Marcos to study the lessons of history before it's too late. Grabe, no? Senador siya nito Kinakausap niya yung presidente. Sinasabihan niya. Ngayon, wala akong marinig na senador na ganito Lahat, duwag. Meron lang isang congressman, si Miao Miao, ang nakakagawa ng ganito. Kaya believe ako dito kay Ninoy, siya lang yung kayang magsalita ng ganun. Tapos yung mga quotation niya, nung high school ako, nasa notebook ko to ito. It's better to die a meaningful death than to live a meaningless life. I would rather die on my feet with honor than live on bended knees with shame. Hindi baling mamatay ako nakatayo, kaysa naman lumuhod ako dyan kay Herod. Ngayon, ang daming lumuluhod kay Herod. Dami. Pag nabanggit ang pangalan sa media, tiklop na sila. Baka masagasaan sila And he made this statement August 1973 to a military tribunal during his trial, which he refused to participate in
denouncing it as a mockery of justice under the Marcos dictatorship. The quote encapsulates his unwavering commitment to his principle and his refusal to submit to tyranny. Matindi talaga to. Alam niyo ang kailangan ng bansa natin na leader? Ganito. Matapang, matalino, matino, mahal ang Pilipinas. Itong taong ito, nangihinayang ako. Kung siya naging presidente ng Pilipinas, baka kapantay na natin Japan ngayon. Kasi na-born again to ha. Na-born again to. Una, matapang to. Sino ba naman kayang magsalita? Kinakalaban mo presidente ng bansa, kaya mong sabihin yung mga ganon. Kailangan natin ng matapang na leader. Alam niyo, ang mga duwag na leader, mahinang leader. Pag leader ka na duwag, mahina ka, duwag ka. At ang mahihinang leader, mga duwag na leader, traidor. Hindi nila kayang magsalita sa harapan. Sa likod yan tumitira, hindi kanila kayang tirahin sa harap. Tingnan nyo, binaril si Ninoy saan? Sa likod. Pag duwag ka, traidor ka. At pag leader na pag ikaw mahinang tao, ang gusto mong leader, mahinang klase din. Tayo malakas. Amen? Hindi tayo mahihinang nilalang dito, di ba, Arnel? Ang leader na kailangan ng bansa, matalino, matapang, matino, mahal ang Pilipinas. Kasi ang mahihinang tao, gusto nila mahinang leader din eh. Because birds of same feather, flock together. Pag mahina, kaya mong utos-utusan, pasunurin eh. Kailangan natin ng matino, matapang na leader. Ngayon, napansin nyo bakit yellow yung kulay dyan? Ito yung kanta oh. Nung pauwi na siya, 3 years siya nawala sa Amerika, lahat ng mga nag-aantay ng kalayaan, yung may natitirang gustong magbago ang Pilipinas, nagtali ng mga yellow ribbon sa mga puno, sa mga sakyan. Sila yung nagpasimula ng yellow movement. Ayan. Alam niyo ba yung kantang yan? Sige, kanta nga. Wala, di nila. Okay, it's been 3 long years, you still want me. So yun, pag uwi niya ng 3 years, binaril siya sa tarmac. Kaya pag umuwi ka, nagiging airport ka na lang. Naiiyak ka na. During this time, ang political colors, no nagrarally kami, kasama ko tong mga tropa ko, 2 kulay lang, red and yellow. Komunista at saka korista. Kasi pinatay si Ninoy, then nagkaroon ng election, dinaya, so nagkaroon ng EDSA revolution, 2 kulay lang makikita nyo, pero mas marami dilaw. Kasi yung mga red, mga komunista yan, simplihan yan. Pero sila ang pasimuno dyan. So during that time, itong yellow colors na to, ito lang yung political colors noon. And then, na-born again itong si Ninoy, noong 1981, in-interview siya sa 700 Club, nakilala niya si Lord sa loob ng kulungan. And then, pag-uwi niya ng 1983 after 3 years, August 21, pinatay siya. Kaya nga may August 21 movement, autumn. No? So gusto ng demonyo, ito na lang sana yung nag-iisang presidenteng matalino, matapang, may pagmamahal sa bansa, Christian pa. Bible-based Christian. Born again. Ang problema, pinatay. So ito yung na-realize ko dito. Ang Pilipinas ang nag-iisang Christian country sa Asia. From Japan to Middle East, walang Christian dyan. Buddhist, Shinto, Communist, Muslim, Hindus, at kung ano-ano pa, animist. Pilipinas lang ang Christian. Tayo pa ang top 3 sa pinaka-corrupt. Kahihiyan sa pangalan ni Kristo. Kung naging presidente to at hindi pinatay ng demonyo ng mga Herodes, siguro gumanda ang Pilipinas. Ngayon, we need one na matalino, matapang ulit para ang Pilipinas, may prophecy sa Pilipinas maging Amerika sa Asia. Ibig sabihin, yayaman tayo. Ngayon, pag yumaman ng Pilipinas, ikaw ano ka? Siyempre, mayaman ka rin, di ba? So after pinatay, nanalo sa revolution, ang sigaw ng pula at ng dilaw, never forget, never again. Ngayon, nung nagpulong-pulong sa palasyo ni Herodes last year, September, pinatawag uli ang mga religious leader.
Ngayon, ang sigaw nitong pula at dilaw, hindi naman lahat may iilan. Parang hindi na never again. Parang together again. At parang forever again. So yung kalagayan ng Pasko noon, yung pinaglaban namin sa EDSA, parang nabaliwala. Yung pinaglaban ni Ninoy, parang nasayang. Kasi yung sinusuka nila na rehimen, yung sinusuka ng mga religious leader na Herodes, ngayon magkakasama sila. Di ba? Dinaanan natin, galit ang mga Hudyo kay Herodes. Bakit? Bakit? Edomites yan kalaban nila, tapos naghahari sa kanila. So galit ang mga Hudyo sa kanya. Yung mga pare, yung mga leader, mas galit. Pero anong ginawa nila? Nung nandun si Jesus at papatay nila, yung magkagalit, nagsama-sama, together again. Hindi na never again, together again. Pag nagsama-sama ang mga demonyo, ang layunin niyan, patayin ang katotohanan. At gusto nilang patayin si Jesus. So yan ang kalagayan nung unang Pasko. Kaya kung ang Pasko mo, ganyan din ngayon, so therefore, nasa Bible ka, tama ka. Ang unang Pasko ay napakadilim, napakahirap, hirap ang buhay, 3 ang humihingi ng tax. Ang Roman Empire nanghihingi ng tax sa mga traidor sa bayan, and then nanghihingi ng tax yung mga pare sa templo. Tapos yung hari, si Herodes, may mga kickback din yan sa palasyo. So 3, ang Israel hirap na hirap. Kaya kahit 500 pa, hindi kakasya talaga sa Noche Buena. Buti na lang, ang tinakda na nila 20 pesos para sa mga inaanak. Iyak lahat. Iyak. 20 pesos. So sa panahon nila, ang dilim, naghihirap ang Israel. Tayo ganun din. So ang unang Pasko, hindi po masaya. Maraming pinatay na bata. Ang unang Pasko, hindi masaya dahil nagsama-sama ang political leaders at religious leader to kill the truth. Hindi po masaya ang unang Pasko. Kaya kung sakali lang hindi masaya ang Pasko mo, okay lang. Yun yung tunay na Pasko, yung unang Pasko. Pero, kung nakay Kristo ka, may pag-asa naman tayo, sabi na Isaiah 9:1 and 2. Ito yung prophecy, mga 500, 600 BC, before Christ, na binanggit dito, ano mangyayari pagdating ni Jesus sa unang Pasko. Sabi dito sa verse 1 and 2, na nangyari yan sa Matthew 4:15-16. Nevertheless, kahit ganun ang kalagayan sa panahon ni Herodes, ang sama-sama, kurakot, aghihirap ang bansa, nevertheless, bagamat ganun ang nangyayari sa inyo, sabi ng Bible, the time of darkness and despair will not go on forever. Sabihin mo sa katabi mo yan. The time of darkness and despair will not go on forever. Hindi yan tatagal. May hangganan yan. Okay? Yung pagsasama-sama nitong mga nagtatraidurang faction, political and religious, magkakalaban pero nagsasama-sama, may hangganan yan. Hindi ko nga maintindihan itong mga paring ito na pumunta sa palasyo ni Herodes, na nangyayari din ngayon. Paano mo hinaharap yung sinuka mo at nilulunok mo ngayon? Hindi ko kaya yon. Ako po, pag ako nakikisama sa tao, hanggat tumaharap ako at nakikipag-usap sa iyo, kahit pasaway ka sa akin, kahit alam ko tinatraidor ako, okay pa tayo. Kaya pa kita. Pero the moment na lumagpas ka sa point of no return, hindi mo na ako makakausap. Ibablock kita. Friends, patatawarin kita, pero wala na tayong pag-uusapan. Wala ka nang makukuhang oras sa akin. Patatawarin kita, pero ayaw na kitang makakita. Bakit? Pag nakita kita, magkakasala uli ako Di mapunta ako sa impyerno, magkita na naman tayo ron. Di ba? Wag na. Kaya ako, malalaman mo pag ayaw ko na sa'yo, ayaw na kitang makita. Ayaw na kitang makausap. Pero patatawarin kita. Itong mga to, nagkikita-kita. Magkakalaban to ha. Nagpaplastikan. Ako hindi ko kaya makipagplastikan. Sa totoo lang. Sa lahat ng ayaw ko yung taong plastic. Paano nyo malalaman ang taong plastic? Pitikin nyo. Pitikin nyo. Iba tunog. Iba tunog. So itong mga to, yung mga pari dito, nakikipagplastikan kay Herodes So ngayon, sabi ng Bible,
The time of darkness and despair will not go on forever. The land of Zebulun, Naphtali, will be humbled. There will be a time in the future when Galilee of the Gentile, which lies along the road that runs between Jordan and the sea. Ito po yung lugar ng Galilee. Ito yung Samaria din area. Mga hentil ang nakatira dito, tsaka mga mix na mga Hudyo. Magandang lugar to, pero mahirap na lugar ito nung panahon na yon dahil ano sila, outcast. Outcast yung mga nakatira dito. Pero nung pumunta kami ngayon sa Galilee, nung nagpunta kami doon, panay hotel na yung nakapaligid doon sa Sea of Galilee. So the people who walk in darkness will see a great light. For those who live in the land of darkness, light will shine. Ang pangako ni Lord, kayo na namumuhay sa kadiliman, sa hirap ng buhay ngayon, politically, religiously, talagang corrupt, sabi ni Lord, may liwanag. Sabi mo sa katabi mo, may liwanag ang buhay. Miral ko yun, ano? Miral ko pala, no? Bakit may liwanag? Tinuturo ko sa discipleship, yung Malakay. Ang Book of Malakay, palala ng palala yung mga priest. Na pati yung offering, kinukupit nila, yung mga tupa, mga pingkaw, may mga pilay, inaalay kay Lord. Pati tithes, ninakaw nila. So palala ang mga priest. So after Malakay, Matthew yung sumunod, malalang malala na yung mga priest. Pero, nung time na yon na malala na yung mga priest, may ilang remnant, may ilang mga tao na nagtitiwala pa rin sa Diyos, kahit madilim, kahit mahirap ang sitwasyon, nagtitiwala sila sa Diyos, pero may konting complain. Verse 14, sabi dito sa Malakay 3, "You have said, it is vain to serve God." Sabi nitong grupong ito, maliit na grupo ng mga mananampalataya. Parang wala namang kwenta yung pasimba-simba tayo, parang wala namang kwenta yung pa-church-church, pa-Bible-Bible. Parang wala namang tayong papakinabang dyan. What is the profit of our keeping His charge? Bakit susunod pa tayo kay Lord? Wala namang nangyayari. Walking as in mourning before the Lord of hosts. And now, we call the arrogant blessed. Tingnan mo yung mayayabang na yan. Pinagpapala, mali-maleta ang pera nila. Tayo nagpapakahirap, bayad ng buwis. Sila naman nakaw ng buwis. And now we call the arrogant blessed. Evildoers not only prosper, but they put God to the test and they escape. Yan yung nararamdaman ko minsan. Lord, hanggang ngayon, bakit yung birthday ko lumagpas na, nandyan pa sila? Baka naman sa Pasko, wala na. So, ito yung angal ng mga remnant. Siguro kasali ako dito. Tuloy natin. Then those who feared the Lord spoke with one another. Usap-usap sila. The Lord pay attention. Nakinig si Lord. Alam niyo ba nakikinig si Lord sa mga usapan natin? Nakikinig si Lord and heard them. And the book of remembrance was written. Sabi ni Lord, isulat yung mga pinag-uusapan niyan. Of those who feared the Lord and esteem His name, they shall be mine. Sabi ni Lord, yung mga naghihirap sa panahon ni Herodes, darkness, poverty, corruption, political, religious, nagsama-sama na, isulat yung mga pangalan yan. Akin yung mga yan. Akin yan. Remnant ko yan. Tao ko yan. At ang sabi ni Lord, they shall be mine. The Lord of hosts said, in that day, when I make up my treasured possession, I will spare them as a man spare his son. Ililigtas ko yan. Kung magkaroon man ng problema, ito, exempted tong grupong to. Kasama kayo rito. Nasasaktan din ba kayo sa nangyayari sa bansa? Nahihirapan din ba kayo? Sabi ni Lord, akin to. Akin to. Kung parusahan man ang Diyos ng bansang ito, Lord, itong grupong to, hindi kasali. Hindi kasali to. I will spare them. Then once more, you shall see the distinction between the righteous and the wicked. Makikita mo ulit yung totoong kay Lord at hindi. Yung totoong Christian at hindi totoong Christian. Yung nagpapanggap lang at saka yung totoo. Malalaman mo yan sa panahon na to between one who serves God and one who does not serve Him. So during the time ng Malakay hanggang Matthew, hanggang dumating yung unang Pasko, merong grupo ng maliliit na tao, maliliit na grupo na hindi po mapayag na ganito na lang yung buhay natin. Na hindi po mapayag, okay na yan, sige, wala naman tayong magagawa eh. Merong mga nag-aantay ng pag-asa, ng liwanag. At yun yung mga susunod nating pag-aaralan. So ito yung common na lagi kong tinuturo. Meron tatlong grupo ng tao nung panahon ni Herodes. Yung wise men,
yung mga righteous people, kagaya ni Zechariah and Elizabeth. May favored people, kagaya ni Joseph and Mary. So bibilisan ko na lang. Unahin ko tong wise men. Next week na yung iba. So in the days of Herod, merong mga wise men. Itong wise men na to, pumunta sa palasyo ni Herod. Kaya nga niya pinatawag yung mga pare, yung mga chief priest at yung mga religious leader, tinanong niya, saan ipapanganak ang tagapagligtas? Kasi ang sabi ng mga wise men, nakita namin yung kanyang star from the east. Ngayon, bakit wise itong mga to? Nung panahon ni Herodes na ang dilim-dilim, kurap, at naghihirap ang buong bansa, merong mga wise men na dumating. Sila yung pag-asa sa kadiliman. Okay? Bakit sila naging wise? Number one, sa dinami-dami ng star sa alapaap sa langit, bakit alam nila na itong isang ito ang magtuturo patungo sa hari ng Israel? Kayo, alam nyo ba yung kaibahan ng star pag tumingin kayo sa langit? Itong star na to, Little Dipper, Big Dipper, o ano pa? Kaya niyong identify ang star? Magkakamuka yan. Magkakamuka yan. Itong mga wise men na to, kaya nilang identify, itong star na to kakaiba. Anong point natin dito? Bakit sila pumunta sa Jerusalem? Anong purpose? Anong purpose? Ano? Sabi nila kay Herodes, pumunta kami dito para sumamba sa hari ng Israel. Eh, alam niyo si Herodes, insecure. Ayaw niyang may ibang hari, siya lang. Gusto niya dynasty. So, ayaw niyang merong ibang hari. Ngayon, nung sinabi nila yon, pinahanap. Pero ito ang point dito. Nung nakita nila yung star, alam nila itong star na to kakaiba ito. Bakit sila wise? They know how to identify the right star that will lead them to Jesus. Ang hinahanap nila si Jesus para sambahin, hindi religion. Nung pumunta sila sa palasyo, sinong nakita nila? Si Herod. At saka sino? Sino? Mga religious leaders. Ang hinahanap nila hindi reliyon, ang hinahanap nila si Jesus, hindi rin si Herodes. Ang taong matalino, ang hinahanap si Jesus. Hindi yung, ano bang religion nyo? Bakit? Ano hinahanap mo, religion? Ako po, nung loko-loko pa kami, may mga Bible study kami natin nandyan sa Diego Silang, naghahanap lang kami ng mga chicks. Naalala niyo yan? Tapos dinibati ko yung pastor. Sabog kami. Lumapit yung pastor, pinalayas yung demonyo sa akin, Satanas! Lumayas ka. Ang dami ko inatinan na iba't ibang grupo, iba't ibang religion. Nag-iglesia ako dahil yung iglesia sa Project 4, yung mga bantay doon, mga tulak ng marijuana, tropa namin yon. Nag-Jehovah ako. Iglesia, Jehovah, Mormons, nag-Bible study sa bahay. Antiko sa Badista. So lahat yan, pinuntahan ko, inatenan ko. Nag-Youth Marian Crusade kami doon sa Laurel dahil gusto ko nang magbago, lulong na ako sa drugs. So ang hinahanap ko, religion. Para magbago. Mali pala. Hindi pala religion ang kailangan natin. Si Jesus. So itong mga to, bakit wise? Ang hinahanap, si Jesus, hindi religion. Ikaw, wise ka ba? Hinahanap mo. Religion o Jesus? Ako mangmang Hinahanap ko religion, natikman ko lahat, pinasok ko lahat, lumala ako. One day, may nagyaya ng Bible study doon sa Blue Ridge. Walang religion, walang grupo, walang pangalan. Jesus lang. Sabi ko, ito yung hinahanap ko. And then, tinanggap ko si Jesus, nag-crusade sila doon sa J. Bracken. Umiiyak ako doon sa likod ng poste ng basketballan. Dahil natatakot akong umiyak dun sa gitna, yung mga hinabol ko ng itak, tsaka tinutukan ng baril, andyan lang. So, sabi ko, ito yung hinahanap ko. Makasalanan ako, tinanggap ko si Jesus. So, ang hinahanap nitong wise men, si Jesus, hindi religion. Ako mali, ang hinahanap ko religion. So, nangyari, walang nangyari. Pero nung nakita ako si Jesus, natagpuan ako ni Jesus, doon nagbago ang lahat. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, kung sino mang nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang. Nagbabago. Sa relihiyon, wala. Wala. So itong mga to, wise men.
Hindi religion ang hanap, dinaanan lang nila. Ang hinanap nila si Jesus. So bakit sila wise? Sino hinahanap nila? Si Jesus, hindi. Kaya tayo, wala tayong relihiyong pinopromote dito. Jesus lang, Bible lang. Sabi mo sa katabi mo, Jesus lang, Bible lang. Wise ka ba? Sino hinahanap mo? Good. Verse 11. Bakit sila wise? Sinundan nila yung star. Alam nila na ito yung star. Hindi lahat na nagtuturo ng Bible ay sa Diyos. Hindi lahat na nagtuturo sa television at sa radyo sa Diyos. Alam nila, ito hindi to sa Diyos. Ito lang sa Diyos. Ito lang ang susundan natin. Pag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo malalaman kung sa Diyos yung sinusunod mo at pinapakinggan. Basahin mo Bible dahil yan lang ang magtuturo ng tama. Sundan mo yung star na nagtuturo palapit kay Jesus. So pagdating doon, sa bahay, nakita nila tumigil na yung star sa tapat ng bahay. And going into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshiped him, her, o them. Letter A, him. Letter B, them. Letter C, her. Ano ang sagot nyo? Anong sabi ng Bible? Worship him. Sino yung him? Jesus. Eh bakit hindi them? Bakit hindi Holy Family? Si Jose, si Maria, si Jesus. Bakit hindi them? Bakit hindi her? Ang matalinong tao, alam kung sino ang dapat sambahin. Him. Hindi them. Hindi her. Ang matalinong tao ang sinasamba, him. Jesus lang. Dahil ang pwede mo lang sambahin, Diyos lang. Hindi pwedeng sambahin ng tao. Si Jesus, Diyos na nagkatawang tao, pero Diyos siya. Si Maria, hindi Diyos. Kahit tawagin niyo pang Ginoo. Sa Bisaya kasi ang Diyos, Ginoo. Sa Tagalog naman ang Ginoo, lalaki. Ewan ko lang paano siya naging lalaki, babae naman siya. So, ang sinasamba lang ay Diyos. Kaya nung pumunta sila, sabi nila kay Herodes, pumunta kami rito para sambahin yung hari ng mga Hudyo. Pagdating doon sa bahay, ang winorship nila, si Jesus lang. Hindi kasali si Jose, hindi kasali si Maria. Kaya sila ay matalinong tao. Tanong ulit sa katabi, matalino ka ba? Alam mo ba kung sino ang dapat sambahin? Nung lumapit si Satanas kay Jesus sa Luke chapter 4, Matthew 4, sabi niya, sa iyo lahat ng kaharian at kayamanan dito, sambahin mo lang ako, sabi ni Lucifer. Sabi ni Jesus, isa lang ang dapat sambahin, Diyos lang. Tandaan nyo ha, Diyos lang ang pwedeng sambahin. Ilan ang Diyos? Isa. Tandaan nyo yun ha, isa lang ang Diyos at isa lang ang pwedeng sambahin. Hindi them, hindi her, him. Ang matalinong tao, alam kung sino ang sasambahin. Him. Pangatlo, bakit sila wise? They fell down and worshiped Him. Sinamba nila si Jesus. And then, they opened their treasures. They offered Him gifts, gold and frankincense and myrrh. May dala silang mga regalo. May dala silang mamahaling mga bagay na i-offer nila kay Jesus para mag-worship. Ang taong matalino, alam niya na ang offering ay worship, na ang offering ay bahagi ng worship. Sa Old Testament, you cannot come to the temple of God without any offering, kahit konti, because offering is worship. And offering is part of worship. Pag wala ito, ang worship mo ay kulang. Ang matalinong tao, alam niya na ang offering ay worship. Last month, ang topic natin, you cannot serve God and mammon. Pag minahal mo ang pera, ibig sabihin, wino-worship mo si mammon. So, offering is worship to God or to mammon, kay Satan. Why they are wise? Sabi dito sa verse 8 to 12, nung sinend na sila ni Herodes, papuntang Bethlehem, at hinanap yung sanggol, ang sabi ni Herodes, go and search diligently for the child, si Jesus. And when you have found him, bring me a word that I too may come and worship him. Pag nakita nyo, balik kayo rito
At pupunta din ako para sambahin siya, sabi ni Herodes. Pero nung nakarating na sila sa bahay ni Jesus at nag-worship na sila, binigay na yung offering, on that night, nangusap si Lord. Di ko alam kung sa anghel o sa panaginip. Then, ang sabi dito, being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. May utos yung hari at ang utos ng hari hindi mababali, pero may utos ang Diyos. Nagtapat yung utos ng hari at utos ng Diyos sa kanila. Sino ang sinunod nila? Ha? Ang sinunod nila, utos ng Diyos. Pag ang utos ng Diyos at utos ng hari ay hindi na parehas, magkontra na, Diyos ang susundin natin. Amen? Pag ang utos ng hari ay corrupt, immoral, illegal, anti-biblical, hindi tayo susunod. Sumusunod lang tayo sa otoridad hanggat tama ang sinasabi at ginagawa. Pag hindi na, exempted na tayo doon. Pag illegal, hindi tayo susunod. Ito ay gobyerno, church, asawa, eskwelahan, trabaho. Sumunod ka, mag-submit ka. Pero pag illegal, tama na, hindi na pwede. Pag immoral, hindi na pwede. Pag anti-biblical, hindi na pwede. Tandaan nyo yan. So ito, bakit sila wise? They know when to obey the king and when not. Maraming Kristiyano ngayon, eto, sila Pedro, pinagbawalan ng mga pare. Sabi nila, huwag kayong mag-preach patungkol kay Jesus. Ang sabi ni Lord, tuloy nyo lang. Ang sabi ngayon ni Pedro sa mga religious leader, kayo, mag-isip kayo, sino bang dapat sundin? Kayo ang Diyos. We must obey God rather than men, sabi nila. May mga tao, may mga Kristiyano, piniplay pa nga ito sa radyo, ito yung verse na ginagamit nila, kaya wala silang kibo. Pag may mga corruption, di sila kumikibo. Dahil Romans 13:1 and 2 ang sabi, let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Lahat daw ng gobyerno, Diyos ang naglagay. Tama, tama yan. Therefore, whoever resists the authorities, resists what God has appointed. Pag kinalaban mo yung nilagay ng Diyos, Diyos ang kinakalaban mo. Tama. Gobyerno, church, bahay, trabaho, eskwelahan, lahat yan may autoridad. Pag hindi mo yan sinunod, Diyos ang kinakalaban mo. Sabi dito, sa verse 2, and those who resist will incur judgment. Ang kumalaban sa kanila, parurusahan. Kaya lang, dyan ba nagtapos ang buong chapter ng 13? Hanggang verse 2 lang ba? Meron pong verse 3 and 4. Verse 3, for rulers, yung mga namumuno sa gobyerno, sa church, sa bahay, sa eskwelahan, sa trabaho, namumuno yan, rulers are not a terror to good. Ang mga namumuno dapat ay hindi kinatatakutan ng mabubuti, ng matitinong tao, but to bad. Pag ang leadership na tama, takot dapat ang mga loko-loko. Takot ang adik, takot ang mga magnanakaw, takot ang mga korap, takot ang mga loko-loko, ang mga kriminal. Tanong, takot ba sila ngayon? Sa tamang gobyerno ba to? Ang sabi rito kinatatakutan sila ng bad. So yung verse 1 and 2, may karugtong na 3 and 4. Magsasubmit ka sa gobyernong ito kung ito ang kanilang ginagawa. Bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Hindi ba kayo matatakot sa mga namumuno? Then do what is good. Gawin niyo yung tama. And you will receive His approval. For He is God's servant for your good. Ang mga namumuno ay lingkod ng Diyos para mag-implement ng kabutihan. Paano kung hindi kabutihan ang ginagawa? But if you do wrong, be afraid, for He does not bear the sword in vain. For He is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Tingnan niyo to ha. Ang leadership sa gobyerno, sa bahay, sa church, ang wrongdoer ang pinaparusahan, ang mga masasama ang natatakot.
Pag ang masasama hindi napaparusahan at walang nakukulong, pag ang masasama naglipa na, mali ang gobyerno. Mali ang leadership. Yung verse 1 and 2 hindi applicable. Ang daming church, ang daming Christian, binabasa 1 and 2, pero yung 3 and 4 hindi. Hello? Kaya ganito ang bansa natin, under darkness, corruption of Herodes. So hanggat may legal na ginagawa, submit tayo. Hanggat moral ang ginagawa, submit tayo. Hanggat biblical ang ginagawa, submit tayo. Pero pag illegal, immoral, and anti-biblical, period na tayo ron. Ngayong Pasko at yung unang Pasko, magkamuka. Pero yun nga, may pag-asa. May mga grupo ng maliliit na grupong tao na tumatayo pa rin sa katotohanan, sa katuwiran. Sana kasali kayo doon. Dahil kami tumatayo kahit madilim, tumatayo kami sa dilim para magliwanag. Sabi mo sa katabi mo, sana kasali ka. At sana isa ka sa mga wise men. Okay, review tayo bago tayo mag-close sa prayer. Sana isa ka sa wise men na alam kung anong hahanapin. Anong hinahanap mo? Jesus or religion? Alam mo kung sinong sasambahin mo? Her, them, or him? Him. At alam mo na yung offering na yan, hindi yung pangungulimbat ng kung ano-ano, yan ay worship. At alam mo, hanggang kailan ka susunod sa hari at kung kailan hindi na ka na susunod. Pag tama si Herodes, sunod lang tayo. Pero pag si Herodes mali na, ang ginagawa ni Herodes illegal na, immoral na, anti-biblical na, we must obey God, not men. Amen? Tayo. Kailangan may matira. Kailangan may matira pang mga maliliit na grupo na tumatayo sa tama at katotohanan. Kailangan may matira pa na remnant, kagaya nung binanggit doon sa Malakay, na itong mga to naghihirap sa nakikita nila sa mundo nila, sa paligid nila. At sabi ni Lord, akin yang mga yan. One day, makikita ng mundo ang kahibahan ng mga tama at sumusunod sa katotohanan at sa mga hindi sumusunod. So may grupo ng tao, 3 sila, na nagbibigay ng pag-asa sa kadiliman. Ito yung matatalinong tao, the wise men. Pangalawang grupo, ito yung mga matitinong tao, si Zechariah at si Elizabeth next week. And then yung mga pinaburan ng Diyos, si Joseph at si Mary. Itong 3 klaseng taong ito na tinatawag na remnant, ito ang nagbibigay ng saya sa madilim na Pasko. Tayo, kahit mahirap yung mundo natin ngayon, yung bansa natin, sana nagbibigay ka pa rin ng saya sa mga tao sa paligid mo. Sabi mo sa katabi mo, sana ikaw ang liwanag sa madilim na mundong ito. Magliwanag ka. Ikaw ang wise man, ikaw ang righteous, ikaw ang favored. Amen? So, sino po ba yung mga first-timer dito? Taas ang kamay. Okay, maliban sa mga tropa ko, lapit kayo dito. Pag-pray ko kayo. Sige, dito kayo sa harap. Yung mga first-timer po sa taas, kung may nag-invite sa inyo, pakisamahan nyo. Punta kayo rito, magpipray tayo, closing prayer na. Magtatapos tayo sa isang panalangin para itong Paskong ito, talagang mapil natin yung tunay na celebration. Okay? Sino pa po? Yung mga first time lang na nandyan sa taas. Sige po, baba po kayo dito. Dito. Ayan. Sige. Meron pa po ba? Ayan, yung mga ano ko. Lapit kayo dito. Pag-pray ko kayo. Sige na. Dumating si Jesus para yung buhay na malungkot, madilim, hindi masaya, sumaya. Ang nagbibigay ng saya sa celebration ng Pasko,
Hindi yung bagong gamit, hindi pera, hindi tao, si Jesus lang talaga. Kaya nga nang dumating yung mga anghel at nagpakita doon sa mga shepherds, sabi nila, peace on earth, goodwill to all men. Joy to the world, the Lord has come. Ang tunay na saya at pag-asa, kay Jesus lang makikita. Wala nang iba. Ngayong Pasko, maraming nasunugan, maraming mga naghihirap. Kagabi, sa Mandaluyong, Rhea, sa Mandaluyong meron. So may mga nasunugan doon, maraming walang bahay, walang kakainin, nasa evacuation yung mga yan. Ngayon, kung ang Pasko ay pagkain, bahay, saya, malungkot ang Pasko nila. Kaya dapat malaman ng maraming tao na ang Pasko, hindi yung pagkain lang, hindi yung saya lang. Si Kristo ang tunay na nagpapasaya sa Paskong ito. Dapat maranasan ng bawat tao. Pag si Jesus nasa puso mo, naalala ko noon nung bagong tanggap ko si Jesus, giniba yung bahay namin. Ayan, alam ni Arnel kasi nakatira sila sa bahay na paupahan namin. Giniba yung bahay namin. Kapraso na lang natira. Tapos nagkaroon ng sunod-sunod na kudita. After nitong EDSA Revolution, binobomba ang GHQ ng mga Tora-Tora plane. Nandun kami sa bubong. Pinapanood ko yung mga bomba bumabagsak. Wala akong kakaba-kaba. Wala akong katakot-takot. Katatanggap ko lang kay Jesus. Parang peace na peace. Yung peaceful yung pakiramdam mo. Tapos ang saya ko, tuwing umaga gigising ako, wala kaming kakainin. Yung kinikwento ko noon sa inyo, kamatis, toyo, mantika. Alam niyo yun? Hello? Ang sarap magpasko ng gano'n, ano? Kamatis, toyo, at saka mantika. Tapos isasawsaw mo sa lechon. Buong lechon no? Sarap! Alam niyo, ang saya ko. Saya ko nun. Iba yung nabibigay na saya ni Lord. Kaya ngayong Pasko, meron man o wala, pag may Kristo ka, masaya ka pa rin. Yun, wag mong kakalimutan yan. So, sa lahat na nandito sa harap, si Kristo, si Jesus yung nagbibigay ng saya sa Paskong ito. Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya si Kristo upang kung sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak pagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap kay Jesus, kay Kristo, naging mga anak ng Diyos. At pag anak ng Diyos, syempre, kung anong meron siya, sa'yo din. So, ngayong Pasko, don't miss the true Christmas. It's about Jesus. It's about Jesus. Huwag na tayong tumingin sa paligid natin, hindi tayo magiging masaya. Tumingin tayo kay Jesus. Siya lang ang magbibigay ng saya. At sabi niya, binigay. So pag may binigay, gustong-gusto natin yan pag Christmas, tumanggap, di ba, ng regalo? Sabi ng Romans 6:23, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo. Gusto niyo ng regalo? Ngayong Pasko, si Kristo ang pinakadakilang regalo na binigay ng langit sa lupa. At sana, tanggapin niyo yung regalo. So mag-pray tayong lahat if we want to receive the gift. Kung gusto nating tanggapin yung binigay ng langit ng Diyos sa atin, nag-iisa lang yan, bugtong na anak, nag-iisa, binigay pa, huwag nating sayangin. Huwag nating sayangin yung hirap ni Lord. So yumuko lahat tayo, let's bow our head and close our eyes. At mananalangin tayo. Pwede ba natin itaas yung isang kamay natin sa Diyos sa langit? Tanda na, Lord, yung gift mo, yung regalo mong kaligtasan, si Jesus, gusto kong tanggapin sa oras na ito. At sumunod tayong lahat sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan. ako'y isang makasalanan At wala akong magagawa at wala akong magagawa para iligtas, para iligtas, para ayusin, para ayusin, o baguhin man o baguhin man ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit, Panginoon, Ngunit Panginoon, ako'y nananampalataya, ako'y nananampalataya, kaya ka binigay ng langit kaya ka binigay ng langit at pumunta dito sa lupa. at pumunta dito sa lupa, Namatay sa krus namatay sa krus para tubusin ako, para tubusin ako, patawarin patawarin at linisin at linisin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras na ito, Sa oras na ito,
binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay. ang aking buhay. Tinatanggap kita, Tinatanggap kita, Jesus, Jesus, bilang regalo ng Diyos sa akin. bilang regalo ng Diyos sa akin. Pumasok ka sa puso ko. Pumasok ka sa puso ko. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, sa pagmamahal sa mo, pagpapatawad mo, sa pagpapatawad at sa pagliligtas mo at sa pagliligtas mo na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Patuloy tayong nakayukot, nakapikit. Pwede nyo nang ibaba ang inyong mga kamay. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Hindi tsamba, hindi aksidente na nandito sila ngayon. Planado mo to. Because you want to give them the best gift, the greatest gift na binigay mo sa sangkatauhan. Walang iba kundi ang iyong bugtong na anak na si Jesus na sinilang nung unang Pasko kung kailan man yung date hindi namin alam. Ang alam namin, merong tagapagligtas na sinilang sa mundong ito. Sa kadiliman ng mundong ito, sa kaguluhan, dumating ka at nagliwanag sa dilim. Ang dalangin ko sa bawat isa ngayon, lalo yung mga nandito sa harapan, magliwanag ka sa kanilang puso't isip. Ano man ang kanilang pinagdaraanan, ano man yung kanilang mga sitwasyon, alam mo yan. Walang lingid sa'yo. Katagpuin mo sila kung saan sila naroroon ngayon. Sa bawat katanungan, ikaw ang maging sagot. Sa bawat agam-agam, Panginoon, ikaw ang maging kapayapaan. Sa pangangailangan, ikaw ang maging provision nila, Lord. Ngayong Pasko, sa lahat ng nandirito, may pagdiwang namin ito hindi sa pagan way, hindi sa secular materialistic way, kundi ma-celebrate namin ito in a biblical way na ang tunay na Pasko, walang iba kundi si Kristo. Isinilang sa mundong ito. Hindi masama na kami may reunion, may pagkain, may party, may bagong gamit. Lord, you want us to be blessed. Pero kung sakaling wala yun, Lord, masaya pa rin kami dahil nandyan ka. Ikaw ang tunay na kahulugan ng lahat ng selebrasyong ito. Ikaw ang my birthday. Kaya dalangin ko as we celebrate this Christmas, alam namin ano ang katotohanan, ano ang kahulugan. Kaya pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po.